Okay, so let's proceed sa ating pong message na pinag-uusapan this month of April. We are talking about eye care. At nung pong first Sunday, we talk about the importance of having someone who cares for our soul. Napaka-importante pala na mayroong nangangalaga sa ating mga kaluluwa. Kung paano pong sa isang bata o sa isang sanggol, kailangan niyang may nangangalaga hanggang sa siya ay lumaki, mayroong gumagabay sa kanya. Gayon din dapat sa ating pong mga kaluluwa, sa ating spiritual life ay meron din pong gumagabay upang sa gayon ay mapabuti at mapaayos ang ating pong buhay. Ano po? Kung paano sa isang tao ay napakahalaga na mayroon pong tahanan na masasabing tirahan, ay gayon din kinakailangan tayo ay meron din pong spiritual na tahanan. At yun ay walang iba kundi yung church natin pinupuntahan para tayo ay mag-grow sa Panginoon. Marami nagsasabi na, ay kahit ako naman walang church na ina-attendan. Kahit wala na lang akong ina-attendan church, buhay pa din naman ako and I can manage myself kahit wala akong church, kahit walang pastor na nagagabay sa akin. Yun po ang pananaw po ng ibang mga tao. But I am telling you mga kapatid, God has a purpose why He built the church. Diba sabi, upon this rock I will build my church and the gate of hell shall not prevail against it. So kung ang church ay hindi mahalaga, ay hindi na yan i-build nito. Anong kahalagahan? That having someone who care for our souls, number one, you will be guided on the right path. Ikaw ay mai-guide sa tamang landas at hindi maliligaw. Hindi ka mapupunta kung saan. Maaaring ngayon, wala kang problema. Pero may iwasan yung grabing mga problema, grabing mga maling desisyon sa buhay kapag kami gumagabay sa iyo. Di ba? Aside from that, you will receive spiritual nourishment. May magpapakain sa iyo ng spiritual food para ikaw ay mag-grow at lalo kang mapalapit sa Panginoon. And last, you will be covered and protected. You will be covered and protected. Sa panalangin, sa malalayo ka sa mga disgrasya o kapahamakan o sa anumang mga deception na gawa ng kaaway. Because the church, the believers are always under attack. The devil is always attacking us and planning to destroy us, to steal, to kill, and to destroy. So, ang ginagawa ng church ay kinukuberan tayo sa panalangin at pinuprotektahan tayo laban sa gawa ng kaaway. Kung yun yung mga nasa church na minsan nakaka-score pa din ng kaaway. Ay di lalo na pag wala kang church, ika ngayon, open ang iyong bunbunan. You are vulnerable to any attacks of the enemy. So, that's why Jesus built His church para tayo ay merong spiritual protection na merong gagabay sa atin at tutulong sa atin upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Now, let's proceed sa ating pong part 2 ng ating pong series at ang pamagat ng aking pong share naman ngayon ay Becoming Someone Who Cares for Others. Becoming Someone Who Cares for Others. Sa atin, madalas nating marinig sa mga masyadong sosi na tao. Wala akong pake. Wala akong pake, alam. Yun yung kalimitan na nababanggit ng mga tao. Pagka ang mga tao ay wala siyang pakialam sa ibang tao o sa mga tao na sa paligid niya, isa lang ang ibig sabihin. Siya po ay selfish. Okay? So, bago po tayo mag-proceed sa ating topic na pag-uusapan ngayon, samahan niyo po muna ako sa pagbabasa ng kwento sa Bible at makikita po natin yan sa Book of Luke, chapter 10, verse 30 hanggang verse 37. Medyo mahaba itong kwentong ito, pero hihingin ko ang inyong patience para mabasa natin at makuha at mapulot natin yung aral na itinuro ng Panginoon dito sa Luke chapter 30, verse 37 hanggang 37. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go! Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa kanyang katawan. Pinugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong
nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang libita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong lalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, "Heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbabalik ko." Verse 36. At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?" Verse 37. Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pumayo ka at ganoon din ang gawin mo." May the Lord bless His word this morning. Okay. Pero kung lumapit sa ating Panginoong Jesus na isa pong teacher of the law, yung pong teacher of the law, yung nagtuturo ng mga kautusan sa mga Hudyo noong araw. At siya po ay lumapit sa Panginoon at tinanong si Jesus. Actually, siya naman ay talaga kaya nagtatanong na hindi dahil naghahanap ng kasagutan sa tanong sa isip niya, kundi gusto lamang niya ang Panginoong debatihin ba, yung mag-spark siya ng pakikipag-debate sa ating Panginoong Jesus. Kaya tinanong niya si Jesus kung ano ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan. Actually, ang mga Hudyo po ay meron po silang 613 na kautusan. Yung mga negative command at saka mga positive command, yung mga do's and don'ts. 613 po yun. So, ang dami. At yun ay talagang sinisikap nila na talagang sundin lahat yun. Pero sa totoo lang, wala naman kung naka-perfect doon sa 613 commands sa Bible. Kasama na rin yun yung 10 commandments. Walang naka-perfect po doon. Kaya tinanong niya ang ating Panginoong Jesus kung ano daw yung pinakamahalagang utos sa mga kautusan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, ibigin mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso, ng buong isip, ng buong lukas, at ng buong kaluluwa. At ito yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, kagaya ng iyong sarili. Kasi doon sa 2 utos na yun, love, ay nakapaloob doon lahat ng kautusan. Kapag sinunod mo yun, yung 2 yun, madali mo nang magagawa yung 613 commandments na yun. Ngayon, nagtanong uli yung teacher of the law at sabi, sino naman po ang aking kapwa? Sino naman po ang aking kapwa? Nung magtanong yung teacher of the law kung sino daw yung kanyang kapwa, ang Panginoong Jesus ay mabilis na nag-compose ng kwento. Sabi niya, mayroong isang lalaki na galing sa Jericho, siya hinarang, siya binugbog ng mga tulisan, kinuha ang mga gamit, lahat ng mga mahalagang gamit ari-arian, tapos iniwanan siya nakahandusay sa daan. At mayroon daw pong dumaan na mga yung priest at saka po yung Levites, yan ay mga religious person na nakatira sa sa templo at siyang naninilbihan sa loob ng templo during the time, yung priest at saka po yung Levites. Pero hindi daw po pinansin yung nakahandusay na yung sudaan, no? Parang hindi importante, parang kapares ngayon, pagka may na-aksidente, bibidyohan, ako mga kasama, mga kaibigan, tulong, kailangan po ng tulong. Siya na yung nandoon, bakit hindi siya pa tumulong, nagbibidyo pa siya. So, nung panahon pong yun, parang hindi po nila pinapansin yung
taong nakahandusay, yung taong sugatan at umalis na po sila. Pero meron na pong isang dumaang dayuhan na Samaritano. Kasi yung mga Samaritano po, parang para sa kanila, ay yung bang mababang uri ang pagkatao, parang siya ay madumi ang pamumuhay, parang unloving person. Ganun nila hinuhusgahan ng isang Samaritano. Pero kung sino pa yung tao na laging hinuhusgahan, laging minamaliit, ay siya pa yung nagtapon o nagbigay ng pansin doon sa hinarang na yun. At sinabi ng Panginoon na gayon din ang iyong gusto ng Panginoon, gayahin natin yung Samaritanong yun. Diba sabi ng Lucas chapter 10 verse 37, no? Kung gayon, pumayo ka at ganun din ang gawin mo. So ibig sabihin, gusto ng Lord na gayahin natin kung ano yung ginawa noong Samaritano na iyon at hindi yung ginawa noong dalawang religious person na relihiyoso pa naman pero hindi nagbigay ng atensyon doon sa isang taong kawawa. Makikita po natin dito sa story ito kung paano nagbigay ng care yung kung isang Samaritano doon po sa biktima. Kung paano niya tinulungan yung biktima na yon para po ma-restore siya at para siya ay gumaling at para siya po ay magkaroon ng kalakasan. Si Jesus po, mga kapatid, ay nagsasalarawan doon sa Good Samaritan na yon. Ang nire-represent po ng Good Samaritan na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At tayo naman po, yung picture ng biktima doon, na tayo ay binugbog ng dyablo, tayo ay sinaktan, tayo ay pinagnakawan at kinuhang lahat sa atin. Pero si Lord ay nahabag sa atin, tayo ay kanyang ginamot, tayo ay kanyang pinagaling, tayo ay kanyang restore, tayo ay kanyang pinalakas. At kung paano yung Good Samaritan, yung isang lalaking nakahandusi at sugatan ay ginamot at kanyang binindahan ng sugat at dinala sa bahay panuluyan. Ngayon ay gayon din naman tayo. Matapos tayong gamutin, matapos tayong bendahan ng ating mga wounds, spiritual wounds, dinala tayo ng Diyos sa church na siyang dinadaluhan natin ngayon. Kung paano yung isang sugatan ay dinala sa bahay panuluyan para maalagaan doon. Gayon din naman tayo, nung i-share sa atin ang Word of God, matapos nating tanggapin si Jesus, dinala din tayo sa bahay panuluyan. Dinala tayo sa church. Para ano? Doon tayo ay makatanggap ng kalakasan. Nakaintindihan na po ba tayo? Yan po ang picture na yan ay pinapakita yung bahay panuluyan dyan ay inire-represent ng church. At ano po ang command ng Panginoon dun sa church? Alagaan mo, sa verse 37, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbabalik ko. Now, what is the point? What is the point? Ikaw na nag-aalaga, minsan gumagastos ka pa doon, sinaalagaan mo, pinapamasahihan mo pa, nililibre mo pa, para lamang siya ma-encourage at padala mo kay Lord, no? Minsan ginagawa mo, ginijolibee mo pa. Sabihin mo sa iyong katabi, nakikita ng Lord ang iyong paggastos sa pag-aalaga doon sa mga taong inilalapit mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, huwag kang mag-alala. Sabi ni Lord, babayaran kita. Ay, nasa Bible ba yun? Sabi na ba, babayaran kita sa aking pagbabalik. Ibig sabihin, kung ikaw ay nag-aalaga ng mga tao, na ang desire mo yung mga tao yun, lumapit sa Panginoon, maging matibay, yes, gumagastos ka. Pero, sabi ng Panginoon, babayaran kita sa aking pagbabalik. Ibig sabihin, yung ginagawa mo para doon sa tao na gusto mong ilapit sa Panginoon, nakikita ng Diyos ang iyong effort. At pag ang Lord ay gumanti, higit pa doon sa ginawa mong tulong doon sa taong nanghihina sa Panginoon. Sige, palapakan natin si Lord. Gaganti si Lord sa iyo. Nagpakain ka ng bata, nagpimerienda ka ng mga tao. Sabi na bago yung mga yan, pinapakain mo pa wala naman yung mga silbi ang mga yan, ang gugulo pa nga. Pero ang sabi ng Panginoon, babayaran kita. At sino ba nagbigay diyan? Sino ba diyan nagbigay ng salapi? Di ba yung Good Samaritan?
O, ayan, ang 2 pirasong pilak. Ha? At kung ano pang magagastos, babayaran kita sa pagbabalik ko. Alam niyo po mga kapatid, ibig sabihin pala, pati yung ating mga ginagamit na pagtulong, kay Lord din galing. Ha? Kay Lord din galing. At kung yun ay kulang pa, bibigyan ka pa uli ni Lord. Sabihin mo sa'yo katabi, huwag kang matakot. Bubuksan ng Diyos ang langit para sa iyo, para isupply ang lahat ng iyong pangangailangan. Pagka po araw ng Saturday, marami ho talaga kaming mga pinupuntahan din ng mga tao, nagme-mentor kami sa mga churches. Itong mga nakaraang mga Saturdays, medyo vacant kami. Kaya yung mga kabataan sa amin, pati ba, nag-inipon uli namin. No? Sabi, paano kaya namin ito gagawin may lapit kay Lord? Kasi nung hindi na namin ginagather sila, ay kung saan na sila napupunta. Kaya alam niyo naman, pag Saturday, no? Ay Saturday. Ang budget mo, pagka Saturday, talagang Saturday. Pero alam niyo na, napansin ko, nag-provide si Lord. Kaya sa sarapan ng kanilang kinakain ano pong ibig sabihin? Totoo ang salita ng Diyos. Si Lord na ang magpo-provide, si Lord pa ang magdadagdag ng lahat ng kulang. Kaya kapag ikaw ay nagpagamit sa Panginoon para alagaan yung mga tao, mayroon si Lord na reason para padaanin sa iyo ang kanyang pagpapala. Para ikaw ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Kasi ikaw ay nagiging vehicle ng Panginoon para yung mga tao na gusto niyang mailapit sa Kanya, ay ikaw yung nagiging tulay. Alam niyo po ba na even sa Satan ay gumagastos para ang tao ay ipahamak? Yes. Halimbawa po, ang mga terrorism, bakit yung mga gumagawa ng mga pampasabog, hindi sila ma-stop ng mga government. Tanungin niyo ko bakit? Kasi meron pong nagsusupport sa kanila. Tanggalin niyo yung mga nagsusuporta dyan sa mga terorista, ay wala nang gagawa ng mga bomba at saka mga pampasabog. Try to imagine that, kung doon sa mga pagwasak ng mundo, pagwasak ng buhay ng tao, ay mayroong tumutulong. Sabi ng Bible, the devil came to steal, to kill, and to destroy. Ibig sabihin, may mga tao din palang nagpipinance doon sa plano ng kaaway na to steal, to kill, and to destroy. Saan mo gustong maging magamit ka ng Panginoon? Doon sa pagbibuild ng buhay ng tao, para ang mga tao ay mapalapit sa Diyos, o doon sa pagwasak ng buhay ng tao. So, ikaw ang mamimili. At sabi ng Lord, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita sa aking pagbabalik. Sabihin mo sa iyong katabi, babayaran ka ni Lord. At may tubo pa. Now, dito po sa binasa natin, pag-usapan po natin, kasi sabi ng Lord alagaan mo siya. Ilang utos ng Panginoon tayo ay mga laga. Bilang church, dapat po tayo ay meron pong espiritu ng pangangalaga o meron tayong sense of pangangalaga. So, what are the kind of people that needs our care? Napag-usapan natin. Sino-sino ba yung mga tao na nangangailangan ng ating kalinga at nangangailangan ng ating mga pangangalaga? So, 4 na mahahalagang bagay ang aking share sa inyo ngayon. Kung sino ba yung mga tao na nangangailangan ng ating mga pangangalaga na dapat nating pangalagaan para masunod natin yung sinasabi ng Panginoon na love your neighbor as yourself. Okay? Mahal mo ang Diyos? Yes. Buong puso nga pero hindi mo naman nakikita ang Diyos. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos samantalang yung mga tao na yung nakikita hindi mo naman sila minamahal? Di lalo na ikaw yung Diyos, hindi mo naman nakikita yun. So ang reflection, para masabi mong mahal mo nga ang Diyos, ay makikita yan sa iyong pakikitungo sa ibang tao, pakikitungo sa kapwa-tao. Okay? Yun ang reflection nun. Masasabi mo na mahal ng isang tao ang Diyos, tingnan mo na lang kung paano siya makitungo sa kapwa. Kapag siya lagi na lamang parang naiinis sa mga tao na sa paligid niya, ibig sabihin niya, hindi siya talaga tunay na nagmamahal sa Diyos. Sabi lang. Kasi, ang pagmamahal ng isang tao sa Diyos, yan ay nagre-reflect kung paano niya itrato ang
mga tao sa kanyang paligid. Amen? Dapat ay nagmamanifest yung love ni Jesus sa kanyang buhay. Okay, so number 1, na tao na nangangailangan ng ating pangangalaga at pagkalinga is the member of your family. Sino dito ang mayroong pamilya? Kapag sinabing family, ano ba yun? Nanay, tatay, mga anak. Minsan, sa pamilya, nakasama pa ang lola, di ba? Lalo na kung ang lola ay mag-isa na lang sa buhay, o ang lolo ay mag-isa na lamang sa buhay, they are also part of our family. Okay? Now, basahin muna po natin yung sinabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 5, verse 7 hanggang 8. Basahin nga po natin yon. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang may sumbat sa kanila ang sinuman. Para hindi mapulaan na ang iyong pagkatao, lalo na kung sinasabi mo na you are believers or you are believer of God. Ikaw ay believer of Jesus. Sinasabi mo ikaw ay follower of Jesus. At alam ng iyong mga kapitbahay na you are follower of Jesus Christ. Meron kang dapat na gawin. So, sabi sa verse 8, para hindi mapulaan o para hindi masumbatan yung iyong pagiging believer ni Jesus, ito ang dapat mong gawin. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang di sumasampalataya. Grabe pala, utos pala ng Panginoon na kalingain natin ang ating mga kapamilya, ang ating mga kasambahay, ang ating mga mahal sa buhay. Siguro may mga makikita kayo yung mga katatanda na yung nandito sa kalsada, namamalimos sila, at yung iba ay nanghihingi sila ng pagkain. Bakit kaya sila ganon? Dahil kaya sila ganon palaboy diyan ay may pagkukulang sa pangangalaga yung kanilang kapamilya. Sabihin natin sila'y matanda na, sila'y hindi na kumikita, wala na silang silbi, wala na silang kayang gawin, di ba? Hindi na sila makapagtrabaho. Pero balikan natin yung noong panahon na sila'y malakas kumita, sila'y nakapagtatrabaho pa, at ikaw yung wala. Ikaw yung walang makain noon. Diba? Sila'y nagsisigaw at nagtatrabaho, minsan nga yung kakainin pa nila, ibibigay na lang sa iyo. Mabuhay ka lang dito sa mundo. Bakit noong ikaw ay lumaki na at tumanda na at sila naman yung humina at wala na silang kakayahan na mag-earn, sila ay sinipan. Lalo na yung mga walang insurance. Ang kukupin ko siya. Bakit? Kasi meron siyang insurance. Magandang kukupin yung yung may insurance. Talagang pag-aagawan ka ng iyong kapamilya. Talagang ako na lang ang mag-aalaga kay Lola. Hindi, ako na. Dapat sa amin siya. Yun ay kung may insurance. Ay kung wala talaga, walang insurance, wala ding is-is. Bahala ka na sa iyong buhay. Pero alam niyo po, dito, utos pala ng Lord na kukupin natin ang ating mga kapamilya. Dahil sabi ng Bible, kapag daw hindi natin kinalinga ang ating mga kamag-anak, ay di mas worse pa tayo doon sa hindi nakakakilala sa Panginoon. Kasi yung mga hindi kumikilala sa Panginoon, yung hindi nakakakilala kay Jesus, yung iba atheist, pero kinukupkup nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil naiintindihan nila na sila dati noon, nung ikaw ay mahina pa, nung ikaw ay wala ka pang kayang gawin, di mo pa kayang tumayo sa iyong sarili, sila ay ginamit ng Diyos sa iyo para mabuhay ka at mag-exist dito sa mundo. Sila ay nag-provide para ikaw ay mabuhay. Ngayong hindi na sila, wala na silang kakayahan at ikaw na yung merong kakayahan, it's your turn. Baka naman pwede kang makatulong kahit kaunti para yung mga tao matulungan. Bakit? Sabi ng Bible, mas masahol pa daw po doon sa hindi sumasampalataya sa Panginoon. Yung isang Kristiyano, tapos hindi niya kinukupkup ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi lang yun. Pati din sa ating mga anak. May mga parents na pagkatapos nilang mga anak, iniiwanan na lamang. May mga father na walang care sa kanilang mga anak. Parang ganun lang. Alam niyo po, mga kapatid, dapat nating malaman ito. The real problem of our country is not
addiction, not robbery, not killings, not akyat bahay. Ang dami naman yung masasama, ba't ganyan? Ang dami ng mga adik, ang dami ng mga mama-mate. Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Ano ba naman yung gobyerno natin yung walang ginagawa? Sisisi sa gobyerno, ano? Alam niyo po ba, ang tunay na problema ng ating bansa is family problem. Imagine mo, mag-aanak ka ng isang katerbang anak, tapos pag naakaanak ka, na anak-anak, iiwanan na lang dyan. Hindi tinuturuan, hindi ginagabayan ng tamang disiplina, hindi tinuturuan na matakot sa Diyos. What will happen to those children? Pag yan ay naalagaan ng mga sindikato at naalagaan ng mga taong mga halang ang pag-iisip, ano ang mangyayari? Evil person will multiply. Bakit? Kasi yung mismong nagsilang dito o kapamilya nito ay walang anumang ginawa. Tapos pagka malala na, alam niyo po yung mga pulis, hindi naman kailangan, hindi kayang alagaan lahat ng pulis ang lahat ng masama. Saan nag-uumpisa? Sa tahanan. Kung sa tahanan, naalagaan, naipadama ang pagmamahal, itinuturo ang pagkatakot sa Diyos, bata pa lamang inilalapit sa Panginoon, no, baka walang maging problema ang mga pulis. Walang maging problema ang mga kasundaluhan. Bakit meron mga nagre-rebelde? Kasi sa bahay, hindi naramdaman yung pag-ibig. Laging may favoritism. Sa bahay pa lamang, no? Pag si ate ang magaling, sa kanya boto lahat. Kaya ang nangyari, sa bahay pa lamang, meron na agad politics. O kung sino ang nagpapalibre, sino nag-uuwi ng Jollibee, sino nag-uwi pa sa lubong, are, ang mahal na mahal natin. Are, ito, tama dito, wala ito. Hindi pantay ang pagmamahal. Kaya doon pa lang sa loob ng pamilya, doon po nagsisimula ang lahat. At kung ano man yung nangyayari sa society, inilalabas lang yun kung ano yung nagaganap sa tahanan. Kaya tayo na nandirito na nakakarinig lagi ng salita ng Diyos, pwede tayong makabawas doon sa problema ng lipunan by teaching our children na magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Bakit tayo nag-share ng Word of God? Bakit natin dinadala sa tahanan ng salita ng Diyos? Tinuturuan natin sila. Kasi hindi kaya ng gobyerno na baguhin ang buhay ng mga tao sa pamamagitan lang ng mga ayu-ayuda. Kinakailangan ayudahan natin ang salita ng Diyos. Matakot sila sa Panginoon. Magkaroon tamang relasyon. At sigurado na magiging kabawasan yan. Hindi man natin makaya lahat, pero malaking magiging bawas, no? Si Sister Marisa na lang, ilan ng mga kabataan yung inaalagaan nila. Si Sister Ann, ilan ng kabataan yung inaalagaan niya. Ang liliit, ang lalaki na. Kung hindi naalagaan, isa pang sakit ng lipunan nyo, lalo na ho doon sa doon sa Benmalik. Kadami din doon ay naalagaan. Sila, Pastora Loida, doon sa Maymana, ang dami nilang mga inililid na mga tao inaalagaan. Imagine nyo po yun, kung walang mag-aalaga sa kanila at maghihikayat na lumapit sa Panginoon, at kung adik ang makapag-alaga diyan, kriminal ang mga pag-alaga niyan, at yung lahat ng yan ma-disciple at maging kasabi ng riding in tandem, naku, dami natin problema. Tapos yung mga magulang pa'y nagagalit, ano ba naman yung dami natin tinawag na sa church na yan? Matuwa po kayo kapag ang mga bata, mga kabataan sa church na pupunta. Ibig sabihin, yung mga yan ay mayroong magandang patutunguhan sa hinaharap. Kaya, congratulations doon sa mga nag-aalaga dito. Ang sabi ng Panginoon, pagbabalik ko, babayaran kita. Diba? Pagbalik ng Good Samaritan. Sino yon? Si Jesus. Akala mo yung ginagawa mong yon, baliwala lang yung kay Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, naka-record lahat sa langit ang ginagawa mong pag-aalaga doon sa mga makakulit na tao. Minsan pang ikaw iniindyan, no? Hinahainan mo ng pansit, tapos wala sila. Pero alam niyo po, nakikita lahat ng Diyos ang iyong effort. So, ano yung number one? Sino ang kailangan ng ating pagkalinga at pangalaga? The member of our family. Yung namang iba, basta lang nagpadala ng pera, tapos na. Alam niyo po, money is not enough. Material things is not enough. Yes, maganda yung kailangan yung tulong, may pagkain, kung may gastusin, may panggastos. Pero kailangan, lalo ng mga bata, ng personal touch, personal care, yung maramdaman nila na mayroong nagmamahal sa kanila. Kaya nagre-rebelde ang marami. It is because hindi po nila nararamdaman ang love sa kanilang family. Kaya may mga naglalayas.
Iba ayaw umuwi sa kanilang bahay. Kasi sa bahay, lagi nilang pinagalitan, lagi nilang sinigawan, lagi nilang minura. Ano? Kaya saan pupunta, hindi maghahanap kung saan tanggap sila. Kaya dapat kung meron mang unang-unang tatanggap sa isang tao, una yung kapamilya. At pangalawa, dapat ang church ay tumanggap din doon sa mga taong yung ganoong buhay. Imagine kung hindi natatanggapin sa bahay. Halimbawa, may tao may problema, hindi natatanggapin sa bahay. Tapos pagdating sa church, hindi pa rin tatanggapin. Saan na pupunta yung mga yan? Try to imagine that. Anong sira ang magagawa niyan sa ating bansa kung walang family na tatanggap at kukup at kung walang church na mangangalaga sa kanila? Bakit magulo ang ating bansa? It is because the family failed to take care of the member of their family. And also the church ay nakalimutan na alagaan yung mga tao. Okay? So yung number 1, the member of our family. Pangalawa na kailangan ng mga tagapangalaga, sabi ng Lord, alagaan mo sila. Ay yung pong the new believers in Christ. The new believers. Yung bagong taong nakakilala sa Panginoon. Yung pong isang tao na bagong nakakilala sa Panginoon ay walang pinagkaiba yan doon sa bata na bagong isinilang. Ay, bagong silang. Sino dito sa atin ang nagsilang na ng baby at nag-alaga ng baby? Alam niyo po yung hirap, alam niyo po yung puyat. Wala naman siyang magawa kundi puro iyak lang. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makapagsabi kung anong kanyang mga dinaramdam. Lahat halos ikaw yung gumagawa para lang siya ay talagang mabuhay. Pero hindi habang panahon, inaalagaan, di ba? Pag malaki na siya, hindi mo na siya pinapaliguan. Meron lang short period of time frame na bubuhatin mo talaga siya kasi hindi lang kaya talaga. Pang tumindig. Pero pag yan, nakakatayo na, tumitindig na, hindi mo na siya masyadong kinakailangan bantayan pa. Pero yung kapag bago pa siyang silang, kailangan mo siyang bantayan, kailangan mong kulambuan, kailangan mo siyang talagang pakainin, at kailangan mong subuan kasi hindi pa niya kaya ang kanyang sarili. Hindi pa niya kayang gawin yun sa sarili niya mismo. Kailangan dadalhin mo pa siya sa center para babakunahan siya, para meron siyang health protection. Now, what is the point? Yung isang bagong kumilala kay Kristo ay parang ganun din. Kapag ang isang tao tumanggap kay Jesus, hindi na dapat natatapos doon. Ay, tumanggap na siya sa kay Jesus, tama na, bye-bye. Hindi parang ang nangyari diyan, tawag diyan, spiritual abortion. Maraming mga nanganganak. Yung pagkatapos sila mga anak, inilalagay sa paper bag, iniiwanan lang kung saan dyan yung anak nila. Bahala na kung sino maawa doon. Marami po sa spiritual ay ganun din. Basta lamang pinatanggap kay Jesus, tapos wala na. Basta lang sinara ng Word of God, tinanggap si Jesus, tapos nangaral sa bus, tapos wala na, tatalo na lang dun. Hindi ganoon ang gustong mangyari sa atin ng Lord. Ang gusto ng Lord, yung mga taong bagong tumanggap kay Kristo, alalayan natin sila hanggang mag-grow sa kanilang faith. Tulungan natin paano mag-pray, paano basahin ang salita ng Diyos, i-guide natin. Kailangan i-remind natin sa kanila na sa Sunday, may gawain tayo, attend ka. At kailangan mo yung mga bagong mananampalataya, dadaanan sila at ipapalo up lagi at i-remind, Sunday bukas, dadaanan kita, pupuntahan kita sa inyong bahay. Bakit mo ginagawa yun? Kasi baby pa sila sa pagkakilala kay Lord. Pero kapag ikaw ay tumatagal sa Panginoon, nag-grow ka na sa panampalataya at unti-unti ka na nagmamature, kahit hindi na sabihin sa iyong mag-pray bago matulog, mag-pray ka. Kahit hindi na sabihin sa magbasa ka ng Bible, magbabasa ka na sa iyong sarili. Kahit hindi na sabihin sa iyo na, sa Sunday, attend tayo ha. Ikaw, pag matagal ka na kay Lord, alam mo na ang Sunday, kailangan mong pumunta for your spiritual nourishment and spiritual feeding kay Lord. Sino ang mas nangangailangan ng pangangalaga? Yung mga bago pa kay Lord. Dahil merong tendency, kung hindi po sila maaalagaan, ay pwedeng hatakin uli sila ng dyablo para bumalik uli sa kadiliman. At magiging mas worse pa nga. Dahil sabi ng Biblia, kapag lumabas ang masamang espiritu sa isang tao, yan ay maghahanap ng mapupuntahan.
Pag walang mapuntahan, babalik uli doon sa pinanggalingan niya. Pag nakita ang bakante, tatawag pa uli ng marami, mga 7. Pasok tayo doon. Kaya nangyari, nakakilala kay Lord. Ha? Tapos biglang nung tumalikod, mas lang naging worse ang buhay kasi hindi na alagaan. Kaya ang ginawa ng kaaway, yung kanyang full force, tinodo niya na para talagang yung isang tao na dating nakakilala na tumalikod ay hindi na makabalik pa kay Lord. Kaya tayo ng mga nag-akay, we are responsible to take care the new believers. Sabihin mo sa iyong katabi, ang akay mo, alagaan mo kayo. Hanggang sa sila ay maging matatag at maging matibay at mag-matured sa faith. Pag yan ay nag-matured na sa pananampalataya, kahit hindi mo nasabihin, hindi ang umattend pag Sunday, a-attend sila. Bakit? Matured na sila. Sino ang laging pinapaalalahanan? Mga bata. Sino yung lagi ninyo sinasabihin? Anak, mag-toothbrush ka bago matulog. Anak, dimpo ka. Sino sinasabihan ng gano'n? Yung 40 years old, tama? Hindi na. Yung mga batang paslit. Pero pag malalaki na, alam na niya, matured na siya, alam na niya ang mabuti at tama na kanyang gagawin. Pag bago, hindi pa niya alam Ay, masama pala yun. Hindi pala pagmumura. Hindi ko na pala dapat. Yung pala yung gano'n. Walang nagagabay. Ginagabayan mo ng salita ng Diyos. Pinupuntahan mo sa bahay, ipinag-pray mo sila. Kung sila, mga pinuntahan, mga katulad halimbawa na Sister Alma dyan sa Pantal. Pinupuntahan namin, tuwing Sabado, pumunta kami doon, siya ng Word of God. Pag may mga kumakalos ko sa mga bubong nila, Pastor, talaga niyo kami, may kumakalos ko sa aming mga kisame. Pumunta kami doon, kahit anong oras. Pero, nag-matured sila kay Lord. Ngayon, sila na rin nag-aalaga. Sila Pastor Bo, sila Sister Joy. Pinupuntahan namin lagi doon sa bahay nila. Sisira na ulo. Pero ngayon, malago na sila kay Lord. Sila naglilid na ng church. Doon sa Manawag. Hundreds ang kanilang inaalagaan din. Alam niyo yung mga taong inalagaan ninyo kay Lord? Hindi niyo alam, isang araw gagamitin pala sila ng Panginoon. Someday, sila din pala yung mag-aalaga ng mga taong mga mahihina ba sa pananampalataya. Meron pong isang napapunta dati dito. Siya po ay galing pa ng Bicol. Pumunta po siya dito. Siya po ay married man. Pero naghiwalay po sila. Parang gusto na mapakamatay na nga ngayon, pupunta dito, sinare ko sa kanyang Word of God. At tinanggap si Lord at nagkaroon ng kapayapaan. Tapos umattend. Naalagaan ko siya lagi, siya ng Word of God, tinuturuan, mag-pray. At tinatanong ko pa siya minsan sa mga leadership convention. Alam niyo, nag-grow siya kay Lord. Ngayon, siya po ay reverend na at siya din po ay marami na ding mga pastor na na-train na pastor. At marami na po din siyang mga churches na inililid. Try to imagine that. Kung hindi na po naalagaan yung isang taong yun, ano ang kanyang buhay? Plus, yung mga tao ngayon na nililid niya, ano kaya ang mga buhay na nila ngayon? So, do not underestimate. Yung simple na pangangalaga mo sa isang tao, hindi mo alam yung great impact na magagawa din niya sa ibang mga tao. So, sabi po sa John chapter 21, verse 16, muling sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Tinatanong ka din ngayon ni Jesus. Tinatanong ka ni Lord ngayon. Halimbawa ay Ann, halimbawa ay Maris, halimbawa ay Vivian, halimbawa ay Dave. Tinatanong ka ngayon ng Lord, do you love me? Anong sagot mo? Anong sasagot mo? Posibleng pwede mong isagot kay Lord. Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyo po na mahal ko kayo. Tapos ito naman yung sagot ni Lord. Ano sabi ni Lord? Sumayaw ka. Magtamburin ka. Tumugtog ka. Kumanta ka. Yun ba sabi ng Panginoon? Do not misinterpret me. Hindi, walang masama doon sa pagsayaw, pagkata, walang masama doon. Ang sinasabi ko, ang hinihingi ni Lord na proof, if you truly love her, or Him, if you truly love the Lord, kung talagang mahal mo nga ang Panginoon,
sige nga, alagaan mo nga yung mga taong walang nangangalaga, walang nagkikare sa kanila. Ipadama mo yung care mo sa kanila. Hanggang sa sila mag-grow kay Lord. Yun pala ang gusto ng Lord. Yung sabi, alagaan mo ang aking mga tupa. Anong tupa ang tinutukoy doon? Hindi may topak ka dito. Yung tupa ay yung nire-represent noon ay yung mga mananampalataya na kailangan na mayroong magkikare sa kanila para sila mag-grow kay Lord. Yun ang ibig sabihin ng alagaan mo aking mga tupa. At tutukoy niya yung mga tao na mahihina pa, na hindi pa matured sa kanilang pagkakilala sa Panginoon hanggang sa sila mag-mature at tumatag sa pananampalataya kay Lord. Okay? So, whose person needs our care? Number one, the members of our family. Okay? Pangalawa, the new believers. Yung mga bago pang mga mananampalataya. Kung mga matatagal ka na dito, huwag naman yung laging ikaw na ang maghanap ng kalinga. Bakit lang ako'y first time dito, si Pastor lagi na akong ginagayon. Ngayon, hindi na. Iba ng mga tao welcome din eh. Aba, kung ikaw na may 20 taon na, ikaw na ang mag-welcome. Pasok po kayo. Kamusta po kayo? Ikaw na ang kumilala sa kanila. Ha? Kung kayo ho ay may anak, kunyari kayo ay 5 kayo sa bahay. Meron kayong 3 months old na baby doon. Sino ang mas kakalingain ninyo? Di ba yung 3 months old? Yung bang 40, yung bang 25 years old ay anong gagawin niya? Siya na din itutulong. Ay, pagod ka na pala. Ako naman natin ang magbubuhat. At siya, sige, magpahinga ka muna. Dapat ganun din tayo. Matagal ka na kay Lord, tumulong ka na sa pangangalaga. Ha? Mga usap ka na dyan ng mga bago. Mangumusta ka. Ay, kamusta na ikaw, sister? Oh. Ang tawag po dyan, ikaw ay tumutulong sa pangangalaga. Dahil kung hindi natin po gagawin yun, the enemy is always trying to snatch him or her para dalahin po sa kadiliman ang tao. Then, number 3, ito po, the weak in faith. The weak in faith. Kailangan din po ng pangangalaga ng mga taong nanghihina sa pananampalataya. Yung pong mga taong may fear, yung mga taong may takot, laging takot sila sa buhay, yung pong mga tao na nawawalan ng pag-asa, yung mga tao na lagi po silang yung may mga hurt, yung mga pain, yung bang nasasaktan, ang kanilang mga kalooban, may mga sabihin nating mga misunderstanding, hindi nila ma-overcome yun. Sila po mga kapatid ay yung pong mga tao na may hina pa ang kanilang pananampalataya. Kaya, kung sasabihin, yun lang, takot ka na agad. Wala ka lang wala ka lang tuition, takot ka na. Siyempre baka hindi pa ganun ang faith niya sa kagaya mong faith na malakas ka na. Ikaw, 1,000 lang ang utang mo, hindi ka magpapakatutulog. Ako nga 100,000 pero ako confident na mababayaran ko. Ano ba? Kasi hindi kayo parehas ng level ng pananampalataya. Ikaw ang lakas ng loob mo, pero siya, mahina siya kasi weak pa ang kanyang faith. Kaya yung pong mga tao na may mahihinang pananampalataya, kailangan po silang maalagaan para tumatag at maging matibay ang kanilang pananampalataya. Basahin po natin yung Romans, chapter 15, verse 1 and 2. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Tayong malalakas sa pananampalataya. So, kung pwedeng ngayon, malakas ka sa faith mo kay Lord, at may mga tao din nung nanghihina sila. Sila ay may pinagdadaan ng problema, tapos ikaw ay wala, ikaw yung mas strong, ikaw yung mag-encourage doon sa nanghihina. Para pag siya naman lumakas, ikaw naman yung nanghihina, merong magpapalakas sa iyo. Yan sabi ng Panginoon, 2 are better than 1, di ba? Sa Ecclesiastes chapter 12. Chapter 4, verse 9 hanggang 12. 2 are better than 1. Kapag yung isa ay nag-fall, may magtitindig sa kanya. So, ikaw yung malakas ngayon sa faith, ikaw yung mag-i-encourage at magpapalakas mo sa mga nanghihina. So, tayo daw pong malakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang sariling kasiyahan lamang ang ating isipin. So dito, ina-apply
ina-apply dito ng Bible yung tinuro ng Panginoon na love your neighbor as yourself. Hindi lang yung sarili mo dapat ang iyong iniintindi. Iisipin mo din ang iba. Bakit? Dahil hindi ka magiging masaya at hindi ka mabubuhay nang mag-isa ka lamang dito sa mundo. Kahit nga si Adan hindi niya kinaya ang homesick. Homesick, ano bang parang feeling homesick siya kasi nag-iisa sa sa Garden of Eden, wala man lamang makahalubilo, wala man lamang makausap. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mainam na nag-iisa ang tao, kailangan niyang makakasama at makakatulong. So tayo ay dinisign ng Lord na mayroong mga taong dapat ay kahalubilo natin. Na may pinapalakas tayo pag tayong malakas. At kung tayo naman yung nanghihina, may magpapalakas din sa atin. Sabi ng verse 2, sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. So, ibig sabihin, hindi habang panahon, ang isang tao ay mahina ang pananampalataya. Nung time na ako ay mahina ang aking pananampalataya, mayroong nag-care sa akin para lumakas ang aking pananampalataya. So, ngayon, nung naging strong ang aking faith, ako naman ay naging kasangkapan ng Lord para magpalakas din naman doon sa mga taong nanghihina ang pananampalataya. So, ikaw ngayon na pinalakas na ng Diyos ang pananampalataya, na-overcome mo na yung mga pagsubok mo, nakakatindig ka na ngayon, kaya mo na, hanap ka ng mga taong nanghihina at maging kalakasan ka nila. Bahala siya dyan, Pasto. Kaya ako nga, kinaya ko, mag-isa nga lang ako nag-pray. Sabi ng Panginoon, sikapin natin lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. At tayo daw kung malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya at huwag pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Kaya congratulations dito sa mga magagaling mag-encourage. Congratulations sa mga magagaling mag-alaga pag nanghihina. Ako, sister, kaya mo yan. Just move forward. Ganyan din yung nangyari sa akin noon. Down na down din ako, pero tinulungan ako ng Panginoon. Congratulations doon sa mga taong nagbibigay ng kalakasan sa pananampalataya. Ha? Sabi ng Panginoon, pagbalik ko, babayaran kita. Yun, sabi niyo, pagbalik ko, babayaran kita. Oh, ibig sabihin, pag marami kang inaalagaan, hallelujah, maraming ibabayad sa iyo si Lord. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka. Bawat isang kaluluwa na inaalagaan mo sa Panginoon, utang yan. May utang si Lord sa iyo. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 9, verse 22. Sabi ni Paul, sa piling daw ng mga mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin. Dumaan din ako dyan sa inyong, ikaw ba'y namatayan ng mahal sa buhay? Ako namatayan din ako ng mahal sa buhay. Kaya nararamdaman ko yung nararamdaman pinagdaan. Alam ko yung hirap, alam ko yung lungkot. Pero alam mo, sa biyaya ng Lord, na ako yung naging matatag. Napapatatag mo yung isang tao. Ako rin, nagkaroon din ako ng family problem. Nagkaroon din ako ng, akala ko, wala nang pag-asa buhay. But thanks be to God, dahil tinulungan ako bigyan ng Lord ng kalakasan. Kaya makakaya mo din yan. Yun po si Paul, hindi niya, ang hina mo naman, yun lang, napakasimpleng problema. Hindi ganun si Paul. Inilulugar din niya ang kanyang sarili. Alam mo, yung dinaanan mong yan, dinaanan ko rin yan. Nagkautang ka, alam mo, nagkautang din ako. Gusto ko na nga nang magbigti, tumalon sa tulay. Pero, salamat kay Lord na mayroong nagpalakas sa akin. Kaya naniniwala ako kung paano yung ginawa ng Lord sa aking restoration, kaya ka rin i-restore ng Diyos. Sabi ni Paul, sa piling ng mahihina, sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat daw ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lang. Alam niyo po, sa simpleng pag-i-encourage ninyo sa ibang tao, nakakapagligtas kayo ng buhay. Naiilayo po natin sa mga suicide. Pinakamataas palang rate ng suicide dito sa Pangasinan, sa Mangaldan. Nakausap ko yung isang government official doon na aking kaibigan. Sabi niya, ang taas daw pala ng rate doon ng mga nagsusuicide. So, ibig sabihin, maraming tao na nangangailangan ng kalakasan at pangangalaga.
Kaya ikaw, pinalakas ka ng Diyos. Ikaw, alam mo ang adaan, alam mo ang tamang direksyon. Maging blessing ka sa ibang tao. Hindi naman yung maging blessing, iniisip mo, pag ako'y tumama sa loto, magiging blessing ako sa marami, magbibigay ako ng ayuda. Yung simpleng in-encourage mo yung tao na nagbigay ka ng hope, that is a big blessing to them. Ikaw ay tumulong sa iyong kapwa na na-guide mo siya sa tamang direksyon. At ang sabi ng Lord, pagbabalik ko, babayaran kita. Yan, palakpakan natin si Lord. And last, ito, yung pinakahuli. So, ulitin natin, whose people needs our care. Number 1 ay the members of our family. Kaya yung mga anak, pag may trabaho, huwag kakalimutan ang mga magulang ninyo. Baka uunahin pa ang gasto sa bisyo, pero ang magulang, abutan ninyo kahit papaano. Yan. Hindi listahan ng utang ang iaabot. Abutan ninyo yung may kulay. Yan. Na plastic na 3 tao. Hindi pala agila. Agila. Para maging masaya naman sila. May encourage. Baka akala ninyo kung ano na yung sakit, yung pala okay. Yun lang ang gamot. Okay, pangalawa ay kinakailangan alagaan yung mga bagong kakilala kay Lord. At ang pangatlo, yung mga nanghihina sa pananampalataya. They need our care. Kasi hindi naman habang panahon sila nanghihina. Darating araw, marirestore din sila. At pag sila'y na-restore, baka hindi mo maubos maisip kung ano yung kanilang magagawa pag na-restore na kanilang buhay. Baka sa susunod, pag ikaw naman yung nanghihina, ikaw naman ang kanilang tutulungan. Tatandaan ka noong mga taong nanghihina dati sa pananampalataya kung ano yung ginawa mong care sa kanila. Pagdating ng araw at sila naman yung lumakas, babalikan ka naman ngayon para ikaw naman ang tutulungan nila. At ang pang-apat na nangangailangan ng ating pangalaga ay the servants of God. Pag sinabing servants of God, yung mga taong ginagamit ng Diyos para ipalaganap ang kanyang salita. Yung mga servant of God, yung mga taong nangangalaga sa atin. Yung hindi lang naman pastor basta yung nangangalaga sa ating kaluluwa, they are servants of God. Kumahayo para nagmi-mission, ipapahayo ng salita ng Diyos. Kailangan din ba nila, pastor? Yes, they are not robots. Sila din nanghihina din. Sila din nagkakaproblema din. Kung ikaw ay may pinagdadaan ng problema, gayon din ang kanilang pinagdadaan ng problema. Ang naibangala, hindi masyadong ipinapahalata sa iyo. At saka hindi sinasabi masyado. Ikaw lang yung masyadong vocal na nagsasabi ng problema. Pero sila, the same thing. Kaparehas din ang nararamdaman mo. Ang kaibahan nga lang, hindi nila na ipapahalata. Pero sila rin, kaparehas mo rin ang pinagdadaan. And they also need our care. Sabi po ng John chapter 13 verse 20, sinabi ko sa inyo ang totoo, ang tumanggap sa mga taong isinugo ko ay tumanggap sa akin. Yung pala. So, ibig sabihin, kapag halimbawa may mga, alam yung servant nito na ginagamit ng pumunta po sa inyo, anumang itsura, anumang kulay, anumang height, pumunta sa inyo, at winelcome ninyo. Actually, hindi pala yung taong yun mismo ang inyong winelcome. Lalo na ko, halimbawa, pumunta sa inyo, dala-dala ang salita ng Diyos para i-introduce, ipakilala sa iyo si Lord. Yung mabuting balita, ang dala, yung katotohanan dala. Actually, kapag winelcome mo pala ang mga taong ganito, at nagbigay ka ng care sa kanila, hindi mo pala talaga sa kanila pala talaga ginawa yun. Kanino mo ginawa yun? Sinabi ko sa inyo, ang totoo, ang tumanggap sa mga taong sinugo ko ay tumanggap sa akin. So, si Lord pala mismo ang yung tinanggap, hindi mismo yung taong yun. Di ba? At ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Sino ba nagsugo kay Jesus? Ang Ama. Siya ay pumunta dito para tayo ay tubusin at abutin tayo. At sinugo naman ni Jesus ang kanyang mga alagad to go, therefore, into all nations and preach the good news of salvation. Kaya sinabi niya, umayo kayo at ang tumanggap sa inyo, hindi kayo talaga tinanggap, ako ang tinanggap niyo. Pag kayo tinanggihan, hindi kayo ang tinanggihan. Ako ang tinanggihan nila. Yun ang gustong sabihin sa atin diyan ng ating Panginoon. Paano ba natin sila
paano ba tayo magbibigay ng care, parang malasakit ba doon sa mga taong ginagamit din ng Diyos para sa atin. Sabi po sa aklat po ng Matthew, chapter 10, verse 42, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y lingkod ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Try to imagine that, nagbigay ka lang ng tubig, kayo po nauuhaw, inom po kayo, naglabas ka ng tubig na malamig para sila'y uminom. Ang sabi ng Bible, gagantimpalaan ka ng Lord. Kasi, dahil tinanggap mo sila, yung nagpapahayag ng salita, tinanggap mo sila sa iyong tahanan, o tinanggap mo sila sa iyong opisina, o winelcome mo sila sa iyong buhay, dahil sa siya ay ginagamit ng Panginoon, kita ninyo sabi, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Kaya dito, marami ditong tatanggap ng gantimpala. Bakit? Dahil ang JA1 family dito sa Pangasinan ay minamahal nila yung mga ginagamit ni Lord. Alam niyo po, may mga churches akong napupuntahan na nag-uusapan nila na sa kanila daw po, endangered species na ang mga nagseserve kay Lord. Alam niyo yung endangered species? Ang mga partner daw ko ngayon, endangered species. Ano yun? Yung paubos na, yung pawala na, wala nang nagpa-farm kasi farm sila ng farm. Tapos yung mga sibuyas naman, halos hingi na lang ng mga trader. Kaya wala nang nagtatanim, mas gusto man lang ibenta na ng lupa. Try to imagine that, kung wala nang magsasaka, wala nang magtatanim, anong mangyayari sa atin? Wala na tayong kakainin. Kino-compare niya, ito mga nagsisilbi sa Panginoon, endangered species. Ako na yung nagulat, endangered species. Kasi daw sa kanila, kahit daw anak nila, ayaw nang magpastor, ayaw maglingkod sa Panginoon. Sabi ko, parang sa amin sa JA1, hindi endangered species. Bakit? Kasi marurunong, magagaling tumanggap at mag-alaga ang JA1 family. No? Meron silang care doon sa mga ginagamit kay Lord. Are you with me? Now, isa pang halimbawa sabi ng Bible sa Matthew chapter 25 verse 40. Kung sabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kung ito sa akin ninyo ginawa. So, kung paano mo pala itinatrato yung mga ginagamit ng Lord, you are treating them as a servant of the Lord. Yun pala yung sukatan ng iyong pagtanggap mo din sa Panginoon. Yes, they are not perfect. Pwedeng sila may mga shortcomings din sa buhay, pero tinatanggap mo sila dahil sila ay ginagamit ng Diyos din para sa iyo. Now, sa Bible po, merong Shunammite woman. Ito pong babae ito ay taga Shunem. One time, si Elisha ay napapunta po siya sa Shunem. Na-recognize nung Shunammite woman at sinabi niya doon sa kanyang asawa na tingin ko, lingkod to ng Diyos na ginagamit ko ng Panginoon. Sabi po dyan, si Eliseo ay pumunta doon sa Shunem. May isa daw po mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. O pinakain. Mula noon, doon na siya kumakain tuwing pumupunta sa lugar na iyon. Ang tawag po doon ay she took care, the servant of God. Kapag pumupunta doon, ay daan mo na po kayo dito sa amin. Kapag merienda, parang ganoon. Then, sabi po sa verse 9, sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Tapos sa verse 10, tingnan nyo, bakit di natin siya ipagpagawa ng isang room para may matuluyan siya sa tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upang upuan at ilawan. Now, grabe yung pagkikare nila. Siguro malaki yung bahay nila, siguro marami silang mga place or space na pwede silang magpagawa ng room para pagdadaan doon yung lingkod ng Diyos na gagamitin, mga ngaral sa kanila. Kaysa naman daw mag-hotel pa, ay doon na daw sa kanila para mabasbasan pa yung bahay nila. Siyempre, mag-pepre yun. Siyempre, pag nag-pepre yun, bababa ang presence ng Lord. Eh, kung nandun sa bahay nila, o di doon bubuhos ang presence ng Lord. Parang siguro yun ang thinking nila.
What happened to that Shunammite woman? Maaaring hindi niya ano-ano, sino ba yun? Kailangan pang pagkukunan ng pansin niya. Dami naman pwede pagkagastusan, magagawa pa ng kwarto yan. But you know what happened to her? Pag binasa niyo po, ito, basahin niyo na lang yung kwento ng Shunammite woman. Sa 2 King chapter 4, verse 8 hanggang 35. And you can also read her story sa 2 King chapter 8, verse 1 hanggang 6. Ano po ba ang nangyari? Ito ang nangyari. There are 3 great miracle that happened to that Shunammite woman. Ano ang nangyari? Number 1, ang problema po ng babaeng niya ay hindi po siya magkaanak. Wala po silang anak mag-asawa. Pero, nung pumunta po doon si Elisha sa kanilang bahay, ay nangusap ang Lord. 1 year from now, dahil ikaw ay nag-care doon sa ginagamit ng Diyos, so, naging blessing ka, nag-care ka sa ginagamit ng Lord, 1 year from now, you will receive a boy. Magkakaroon ka ng anak. Bibigyan ka ng anak. Alam niyo po, after 1 year, nagkaroon na sila ng anak. Miracle! Then, pagkalipas-lipas ng panahon, ito pong bata na ito, laging nasa arawan, mahirap naman doon, hindi naalagaan niya tayong bata, laging nagsasaranggola, laging punta ng punta doon sa bukid. Siyempre, alam niyo po, exposed siya sa heat. Alam niyo naman, mainit doon. Pag mainit sa west, talagang mainit. Sumakit po ang ulo. Sobrang sakit ng ulo. Wala pa naman ng ospital. Sa tindi ng sakit ng ulo, namatay po yung bata. Napakasakit doon sa nung ina na yun, na namatayan siya ng baby. Yun na nga lang yung baby. Tapos pumunta siya kay Elisha. Hindi naman po ako nanghihingi ng kahit bata. Ginawa ko lang po kayo ng tirahan kasi gusto ko lang po kayo ay matitirahan, pupunta sa amin. Pero bakit ganito po ang nangyari sa akin? Namatay po ang aking anak. Ang ginawa po ni Elisha, biglang pumunta doon sa bahay. Dahil doon dinala sa Rome yung baby na namatay. At tapos, nag-pray si Elisha. And after mag-pray ni Elisha, the life of that boy brought back to life. Bumalik, nagkaroon ulit, nabuhay yung bata nung mag-pray ni Elisha. Now, after a year, itong babaeng ito sa Shunem ay nagkaroon po ng matinding famine. Yung nagtaghirap. So, nagkaroon ng recession. So, ang sabi ni Elisha, kinakailangan yung humanap kayo ng place para kayo makakasurvive na meron kayong makakain. Di umalis po sila sa kanila pong place. After 7 years, pag uwi nila, di masagana na ulit. Meron na pong kumuha ng lupa nila. May umagaw ng lupa nila. So, pumunta po yung babae doon sa king para po ilapit niya yung kanyang problema para tulungan siya at mabigyan siya ng solusyon. Eksakto naman na habang siya ay papunta sa hari, nandoon po yung alalay ni Eliseo na nagkukwento patungkol sa miracle na ginawa ni Elisha kung paano nabuhay yung bata. At biglang dumating yung babae na Shunem at sabi, ari pa nga ho yung nanay nung bata na binuhay ni Elisha. At talaga, ikaw ba? Totoo ba sinasabi nito? Opo, siya nga po yun. Totoo yun. Kung gayon, lahat ng mga lupa na inagaw sa iyo, ng mga nangagaw ng lupa, gawa ng kasulatan na ibalik lahat. Pati yung mga kinita, nung wala kayo dito, ay ibalik din sa iyo. That is the point. Yung simpleng pagbibigay niya ng kalinga sa mga taong ginagamit ng Lord, ito ay nagbalik sa kanya ng grabe at sobra-sobrang miracle sa kanyang buhay. So, hindi po pwede na may ginagawa ka para sa Panginoon na hindi ka gagantihan ng Diyos. Do you believe that? Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi po pwede na may gagawin ka para kay Lord na hindi ka gagantihan ng Diyos. Kahit nga daw isang basong tubig man lamang ang iyong inabot, ikaw naman, nilagyan mo pa ng kulay, nilagyan mo pa ng kaunting tamis. Huwag sobrahan, baka hindi na pangangalaga yun sa to. So, ibig sabihin mga kapatid, yung ginawa mo sa iyong kapwa,
gagantihan ka ng Lord. Hindi man agad-agad, pero ang sabi ng Panginoon, babayaran kita pagbabalik ko. Be someone who cares for others. Tayo pong lahat ay tumindig sa oras na ito. Thank you so much, God, for your loving kindness. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for your care to us. Pinadama niyo po sa amin ang inyong pagmamahal. Nang kayo po, Panginoon, ay magpadala ng mga tao para i-encourage kami, para i-guide kami sa tamang landas. Pero ang totoo nun, ikaw, Panginoon, yun, hindi sila. Salamat po. Because you directed us, Panginoon, into the path that draws near into your presence. Lord, sa oras na ito, nakikita niyo po ang iyong mga anak. Make us your servants, Lord. Make us a person who care other person. Gamitin niyo po kami, Panginoon, as your instrument sa simpleng bagay na pangangalaga, pagkikare sa ibang tao. It will create impact, a domino effect of good things to the life of other people. Kapatid, yung ginagawa mong kabutihan sa isang tao, it will create a domino effect na maraming buhay ang mababago. Maraming buhay ang mapapalapit sa Diyos. Maraming buhay ang matatransform. Maraming buhay ang maaayos. Sa isang pagtulong mo lang at pangangalaga sa isang tao, hindi mo alam yung kayang gawin ng taong yan na inalagaan mo sa Panginoon in the future. Aba, Father, use us as your instrument na ang aming buhay, matapos mo kaming palakasin, matapos mo kaming gabayan, Lord, use us as a channel of blessing to other people. Panginoon, naniniwala kami, O Diyos, kasama ka namin. Lord, help us to love you with all our heart, with all our soul, and with all our strength. And help us to love our neighbor as yourself. Na magkaroon kami ng pakialam, hindi lang sa sarili namin, kundi, Lord, higit sa lahat, yung nasa paligid namin, Panginoon. Dahil kami rin ang mapapabuti kapag naging mabuti yung mga tao na sa aming paligid, Panginoon. Bless every people na ginagamit mo ang mga bahay nila, Panginoon, para pagkausan ng mga gawain, para maging place of gathering, para ang mga tao i-connect sa inyo. Lord, ikaw ang magbabayad sa kanila. Ikaw ang magsusupply ng lahat ng kailangan. At hindi mo pababayaan sila. Bagkus, Lord, maging laging bukas ang kalangitan at silang unahin mong buhusan ng walang humpay na pagpapala na pinangako mo sa iyong mga anak. Bless those people who care for others. Bless those people who care, Lord, to those who are weak in faith. Bless those people who care for those who are new in their faith, beginners in their faith. Lord, to those who are serving you, Lord. Maraming salamat. Kapatid, sa oras na ito, manalangin tayo, ilagay natin ating kamay sa ating puso. Bigkasin niyo po ang panalangin ito at sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil ikaw ang patuloy na tumutulong sa akin at gumagabay. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Kung minsan, sarili ko lamang ang aking naiisip at hindi ako nag-care sa ibang tao. Panginoong Jesus, punuin mo ng pag-ibig ang aking puso at tinatanggap kitang tunay bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. To you alone the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name, Amen and Amen. Ako lang magpe-pray. Panginoon, I declare open heaven sa kanilang buhay. Ikaw ang magbabayad, Panginoon, sa lahat ng mga ginastos nila, ginamit nila para ang mga tao ay mailapit nila sa inyo. Bless them abundantly and miraculously in Jesus' name. Amen and Amen.